Kasi itong si Mans Carpio, mga kababayan, eto, nagpakita na po sila ng takot talaga nila. Hindi pa po sila natigil doon sa binigay po mga kababayan na kaso laban kay Ramil Madriaga na nakarating o natanggap ng alas 4 ng hapon ang sabpina kinabukasan ay meron na kaagad tawag dito hearing. Na hindi naman po sinipot nitong si Ramil Madriaga dahil pwede naman daw po pala siya na hindi pumunta. Pwede naman pala ang kanyang abogado lang mga ka-GPnatics. So hindi pa rin sila nakalusot. At dahil wala pong TRO na nangyari, walang nangyari, hindi pinagbigyan ang TRO mga ka-GPnatics na inihiling ng minions ni Sara, ng mga legal counsel ni BP Sara Duterte. Ngayon naman, si Mans Carpio mismo ang tumakbo sa Quezon City Regional Trial Court mga kababayan para humingi po ng TRO. Ano po ang nilalaman nito mga ka-GPnatics? So, ayon po dito sa balita, BP Sara's spouse moves to block subpoena. Attorney Mans Carpio, husband of BP Sara Duterte, has filed a petition before the Quezon City Regional Trial Court seeking a 72-hour and a 20-day temporary restraining order to halt enforcement of a March 31st, 2026 subpoena. So, sinabpina po sila noong March 31st, 2026 na pinapadala mga kababayan yung kanila pong tawag dito, income tax return at iba pang mga dokumento na kailangan po na magpapatunay, maging ang kanilang mga tawag dito, naging mga negosyo, mga kababayan, ay sinasabpi na rin po yan ng Committee on Justice. Yan po ang pinipigilan ngayon ng kampo nitong si Mans Carpio, ng kampo ni Sara Duterte. Ang sabi po rito, the petition seeks to stop compliance with the subpoena, declare it null and void ab initio, permanently bar its enforcement, and void any evidence obtained from it, mga kababayan. So talagang makikita natin, akala ko ba bloodbath? Akala ko ba mga ka-GPnatics na itong mga taong ito walang tinatago? Eh bakit ganun? Bakit kailangan hindi kayo pumayag na kailangan ang Quezon City Regional Trial Court ay maglabas mga kababayan ng kautusan na ipatigil ang pagsabpina doon sa mga hinihingi po ng Committee on Justice. I-declare daw na null and void ab initio. Tapos pinamadali nila mga kababayan, mga ka-GPnatics, seeking a 72-hour and or 20-day temporary restraining order. Bakit 72 hours? Kasi nga, bukas na po, mga ka-GPnatics, yung pagdinig po na kailangan po nila mag-comply. Kailangan nila na ibalandra ang kanilang mga income tax return. 'Di ba? Yung SALN, mga kababayan, ni BP Sara Duterte galing sa ombudsman. 'Di ba? At kung ano-ano pa na kailangan mga kababayan na pinapalsabpina ad testificandum, ad sabpina duces tecum. Natatakot itong mga ito. May nakalagay pa dito, petition 6 to permanently bar its enforcement. Permanently. Ibig sabihin, huwag nang pagbigyan, mga ka-GPnatics, ang kahilingan ng Justice Committee sa una pa lang. Kailangan, hanggang kahuli-hulihan, ay huwag daw pagbibigyan. Bakit? Nagtataka lang ako sa inyo, bakit ayaw ninyo na sagutin para matapos na ito? Di ba wala kayong tinatago? Di ba wala kayong kasalanan? Di ba wala kayong ninakaw? Sabi nyo. Bakit takot na takot kayo? 'Di ba? Pag walang tinatago, mga ka-GPnatics, ibigay. 'Di ba? Walang kaabog-abog, walang second thought.
Kailangan mga ka-GPnatics patunayan nyo na talagang malinis kayo at karapat-dapat ang asawa mo na si Sara Duterte na tumakbo sa 2028 presidential election. Otherwise, mga ka-GPnatics, lulubog talaga kayo ng gusto. Oh. Sabi ni Ma'am Plerida, it's endgame GP. Kaya nga eh. Sabi ni Mami C, takot yarn. Oh. Kaya bantayan, maigi si Madriaga, sabi ni Ronald Mediana. Di ba mga kababayan? Oh. Hi sir, di napapayag ang Diyos na mag-success sa maling gawain. God knows, sabi ni Ma'am Nelly Villaruz. At sabi naman mga kababayan, na itong si... pares lang pala. Oo, magaling lang sila magbanta kay BBM. No, Ron Reyes. Pero wala po sila pagdating sa mga ganito. Masyado nang halatado, guys. Masyado nang halatado na maraming tinatago ang mga ito. Sabi ko nga ulitin ko na naman. Lagi nyo itong naririnig sa akin. Kapag ako pinagbintangan na magnanakaw, may kasalanan, nangurakot, isa lang ang gagawin ko pag wala akong kasalanan. Ako mismo ang gagawa ng paraan para matuloy ang pagdinig or hindi na kailangan pumunta pa sa pagdinig. Ilalabas ko lahat ng aking mga katibayan para patunayan na sila po ay nagkakamali at nagbibintang lamang. Subalit kapag ako ay may tinatakasan, natural, ang una kong gagawin, mga kababayan, ay magsinungaling at gumawa ng paraan para hindi malabas ang katotohanan. Ganun lamang yun. Di ba? Mga kababayan, ang title to topple the government, Grand Alliance. Grabe. Ang tindi nito mga to. 'Di ba? Pati to si Manscarpio hindi na malaman kung anong gagawin, mga ka-GPnatics. So basahin po natin yung kanyang petition, mga kababayan. Sabi dito, the power to issue subpoena is statutory in nature unless explicitly empowered by the Constitution and applicable law. No agency of government has the authority and right to subpoena the records of a private person or entity without notice to nor prior approval of the targeted taxpayer. To do so would violate a person's constitutionally guaranteed right against illegal search, duly reinforced by the right. Tama ba yun? hindi na ata magkakasunod. Wait. Hindi pala magkakasunod to. Sabi pa rito, on the facts and the law, petitioners are entitled to the reliefs demanded and the whole or part of such relief consists. Prohibiting the compliance, enforcement, or implementation of the sales subpoena dated March 2026, nullifying, setting aside, or annulling Respondents D and Luistro subpoena dated 31st of March 2026 and or declaring it null and void ab initio, permanently enjoining, stopping, and or prohibiting respondents from enforcing, implementing, and or complying with the subject subpoena dated 31st March 2026, declaring inadmissible and without legal effect any document, record, paper, information, or data acquired or produced in connection with the subject subpoena dated 31st March 2026. Mga ka-GPnatics, alam nyo, parang ngayon pa lang nakikinikita ko na tama talaga yung mga sinasabi nitong si Trillanes. No? Mga kababayan, kumbaga masasabi nyo na sa inyong mga sarili dahil dito sa ginagawa nila na to, no, na lahat ng paraan, lahat ng remedyo ay gagamitin nila para mahiling lang, mga kababayan. Kasi dito ang ginagawa, 'di ba, Supreme Court na kataas-taasan. Hindi po sila pinagbigyan. Pinasagot muna ang Justice Committee within 10 days, unextendable. Mga kababayan, tapos ngayon, dahil mangyayari bukas, ang ginagawa nila, naghahanap sila ngayon ng mga RTC, 'di ba?
Baka hindi lang dito yan, sa susunod magkaroon na yan. Baka magulat kayo mga kababayan ngayong araw, baka mag-file na rin yan ng TRO pa sa ibang mga lugar, kagaya po ng Makati o gaya ng Pasig. O baka sa Maynila mag-file din yan. 'Di ba? Ito yung mga nagpi-fishing talaga. Ito yung mga naghahanap ng paraan para matigil po ang pagsabpina doon sa mga dokumento na kailangan. Kasi sasabog at sasabog ito eh. Mabubunyag at mabubunyag. Magtataka yung tao, teka, yung mga negosyo ninyo hindi naman tumagal ng napakahabang panahon. Wala namang kinita yung mga negosyo ninyo. Tapos pagkalaki-laking pera ang nasa laman ng mga bangko nyo. 'Di ba? Ganun ang mangyayari. Ang laki ng salin nyo, hindi naman ito yung lumalabas na kinita nyo sa mga negosyo nyo. Yung mga negosyo nyo, lugi, palpak, maaga nagsara, ibinenta, tapos sasabihin nyo, kumita kayo ng ganito. Yung discrepancy, mga kababayan, ay makikita ka agad. Na, uy, may tinatago, saan ang galing yung pera nyo? Bakit nagkaroon kayo ng ganitong huge amount of money sa inyong salin, sa inyong mga bank accounts, kung hindi naman pala kumikita yung mga declared na mga naging negosyo nyo or negosyo ninyo? Diba, mga kababayan? Ski. Matindi talaga. Oh. Hello po, Ma'am Rebecca Caicedo. Wala eh. Macho ba? Wala nga, puro taba oh. Puro taba. At ang matindi pa niyan, mga ka-GP Natics, bukod dito sa ginawa na pagtakbo